What's up mga lods? Welcome back to my channel. Sana po magustuhan nyo ang video na to. Solo Leveling Chapter 13 to 14. Bago tayo magsimula mga lods, pa-subscribe naman po, like and share. At click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So without further ado, let's jump into the video. Pumasok na nga si Jinwoo sa instant dungeon at nagulat ito dahil parang inaasahan na ang kanyang pagdating. Napaisip din ito kung paano nga maklear ang dungeon na siya lang mag-isa. Habang naglalakad papasok sa loob ng dungeon, napag-isip-isip nito kung ano ang kanyang gagawin at para bang unti-unting nawawala ng kumpiyansa sa sarili. Di tumagal, may naamoy si Jinwoo na napakabaho at napagtanto nito na ito ay isang beast monster. Unti-unti nga itong nagpakita at gulat na gulat ang ating bida mga lods dahil ito pala ay napakalaking steel fang. At diretso itong umatake kay Jinwoo at mabuti na lang mga lods, medyo lumakas na ang ating bida at nagawa nitong mag-sidestep kaya agad-agad naman itong nakaiwas. Napatanong si Jinwoo sa sarili kung kaya niya bang talunin ang steel fang dahil kahit daw isa o dalawang goblin, nahihirapan na siya sa mga ito. Habang naghahanda si Jinwoo sa pag-atake, bigla nitong naramdaman na hindi niya na maigalaw ang kanyang mga paa. Napaisip ito marahil sa siya ay takot na takot dahil wala naman siyang natandaan na nagkaroon siya ng trauma dahil sa nangyari sa double lair dungeon noon. Muli ngang umatake ang kalaban at wala siyang magawa kundi ang umilag dahil nga wala siyang healer kaya di niya pwedeng hayaang mapahamak ulit ang kanyang sarili. Muntikan na makagat ang ating bida mga lods kaya mabilis itong umiwas at nag-backflip papalayo sa kalaban. At siya namang ikinagulat ng ating bida dahil hindi siya makapaniwala na nagagawa niya na ang ganitong mga bagay. Bumalik na ang kumpiyansa ni Jinwoo sa sarili. Naisip nito na muntikan na siyang mapahamak kaya hindi pwedeng hayaan na lang magpadaig sa takot at dito na lang mamamatay. Kaya nagpa siya itong lumaban at naghanda na magpakawala ng matinding counter na suntok. Tinamaan nga sa mukha ang kalaban at sa sobrang lakas tumilapon ito. At sa tindi ng suntok ng ating bida mga lods ay nagawa nitong masira at mabaon sa roll up ang kalaban na siya rin namang ikinagulat ng ating bida. Nagawa ngang makatayo at makabalik ng kalaban, kaya nasabi ng ating bida na mas malakas pa ito sa kanya. Kaya muling nagsagupaan ang dalawa. Sa gitna ng bakbakan, napag-isip-isip ni Jinwoo na hindi uubra sa beast monster ang mga normal na attack lamang. Dahil kahit ang kalaban niya ngayon ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Napag-isip-isip ni Jinwoo kung ano ang gagawin dahil hindi siya mananalo sa monster na ito. Napaisip si Jinwoo kung ano ang gagawin dahil hindi siya mananalo sa monster na ito kung aasahan niya lang ay physical na pag-atake. Napagtanto ng ating bida na kailangan niya ng sandata na mayroong magic power. Biglang nag-pop up sa kanya ang kanyang inventory. Di niya alam kung bakit may sandata sa inventory. Pero hindi na dalawang isip ang ating bida mga lods. Hinugot niya ang espada sa inventory at hinampas ito agad-agad sa mukha ng kalaban. Nagawa nga nitong mahati ang katawan ng kalaban. Ang blade pala na ito ay kay Mr. Kim Sang-shik na naiwan ito noong sa double lair dungeon incident. Nag-pop up ang alarm at sinabing you have defeated the Steel Fang Raikan. At nag-level up ang ating bida mga lods. Naisip ng ating bida mga lods na napakamahal ng espada ni Kim Sang-shik at di niya kayang bilhin ito noon. Pero gagamitin niya ito pansamantala sa ngayon. Nagsimula nang magsilabasan ang iba pang mga Steel Fang at wika ni Jinwoo ay hindi siya natatakot dahil meron na siyang sandata.
At di na malaya ng ating bida mga lods na nabaon pala ang espada sa sahig at hindi niya ito mahugot. Habang papalapit na ang mga umataking steel fang, hinuhugot niya ang kanyang sandata sa abot ng kanyang makakaya at nung nahugot niya ito ay mabilis niyang hinampas sa kalaban, ngunit napigilan ito ng kalaban gamit lang ang mga pangil nito. Nabigla ang ating bida mga lods at wala siyang ibang magawa kundi gamitin ang kanyang tuhod upang tamaan sa sikmura ang kalaban at pagkatapos ay nagawa niya nga itong mahiwa gamit ang kanyang espada. At sinabi ni Jinwoo sa natitirang kalaban na kung iisipin ay mas mahihina ang mga ito kumpara sa mga statue doon sa loob ng double layer dungeon. Sabay lingon sa kalaban. At natakot ang mga ito at umatras. Name: Song Jinwoo. Job: None. Title: None. HP: 205. Fatigue: 0. MP: 22. Strength: 20. Vitality: 11. Agility: 11. Intelligence: 11. Sense: 11. Remaining points: 0. Passive: Muscularity: Level 1. Active: Sprint: Level 1. Item: Kim Sang-shik Steel Blade. Type: Sword. Plus 10 attack. Napansin ng ating bida na sa pagtapos lang ng daily quest, binibigyan siya nito ng 3 stat points. At sa pag-level up naman, ay tataas lahat ng stats ng 1 point. So mas mabilis daw siyang lalakas sa paghunt ng monster. Napansin din nito na kahit ang iba niyang mga stats ay points din ang basihan. Pero ang pinakamadaling maintindihan ay ang strength. Dahil kahit tumaas lang ito ng 10 points, ramdam niya ang improvement nito. Napaupo ang ating bida at nasabi na kahit siya ay pwede palang lumakas. Napatayo tuloy ang ating bida at naisip na baka nag-overreact lang ito dahil natalo niya ang dalawang steel fang. Nilapitan niya ang bangkay ng steel fang, ngunit wala itong nakitang magic core. Nagtaka ang ating bida at naisip na iba ang nangyayari sa kanya. Nasabi ni Jinwoo sa sarili, kung kinokontrol siya ng system ng laro, marahil na ang instant dungeon at ang mga monster ay system din ang may gawa. Kaya drop items ang kanyang nakukuha sa halip ng magic core. Item: Raikan's Fang. Item class: E. Type: Junk. A large and sharp fang of a Raikan. You can keep it in your inventory or sell it in the store. Nakita ni Jinwoo na meron din itong store. Sinubukan niyang bumili pero hindi pa ito pwede sa kasulukuyan niyang level. Kaya bininta niya na lang ang Raikan's Fang ng 20 gold. Naisip ni Jinwoo na i-rank ang dungeon na ito kaya marahil wala siyang makukuha dito. Natanong niya sa sarili kung ano ang kanyang gagawin dahil hindi siya makakalabas kung hindi niya magpapatay ang dungeon boss. At wala din siyang return crystal. At isa pa, mauubusan siya ng pagkain kung mananitili siya dito ng matagal. Alam niya na kahit i-rank ang boss, di pa rin niya ito kakayanin. Muling nagpakita ang tumakas na Raikan, at ito pala ay nagtawag ng mga kasama. Kung makikita niyo mga lods, hindi natakot ang ating bida, at determinado na ito na lumaban. At wika naman ng ating bida na walang dapat ikatakot dahil minsan na rin itong namatay. Kaya ayon mga lods, sabay na umatake ang mga Raikan tungo sa ating bida. Patuloy nga ang sagupaan ng ating bida at ng mga Raikan. Ngunit madali na lang ito napapas lang ng ating bida mga lods. Sabi ng ating bida, hindi siya madaling paslangin at dapat hindi din agad-agad mauubos ang mga Raikan dahil maaawa lang siya sa mga ito. Nagpatuloy ang madugong bakbakan sa pagitan ni Song Jinwoo
at ng mga Raikan. Ginagawa ng ating bida lods ang lahat para matalo ang mga ito. At tuloy-tuloy din ang pag-level up ng ating bida mga lods. Na-realize na nga ni Song Jinwoo na kung titigil siya dito, siya ay mamamatay. Lagi nitong iniisip na kung siya ay mamamatay dito, hindi niya na mapoprotektahan ang kanyang pamilya. Kaya patuloy itong lumalaban at tuloy-tuloy din ang pagle-level up. Kung nakikita nyo mga lods, hindi na uubos ang mga Raikan at hindi rin tumitigil si Jinwoo dahil kung siya ay susuko, mapupunta lang sa wala ang lahat. At naisip nito na dapat matapos na ang kanyang pagiging mahina. At kung siya man ay lalakas, kahit susundin niya ang patakaran ng larong ito. Kaya nagpa siya itong ituloy ang laban hanggang sa huli. Marami nang napaslang na Raikan si Jinwoo at kitang-kita na pagod na ang katawan ng ating bida mga lods. At wala itong magawa kundi ipagpatuloy ang laban. Ngunit kung nakikita nyo, di pa rin nauubos ang mga Raikan at tila parami ng parami ang mga ito. Napabuntong hininga na lang ating bida mga lods at hinarap ang mga ito. Hanggang sa nag-pop up ang alarm, "You have learned title, Wolf Slayer." At dito nagtatapos ang ating video mga lods. Kung nagustuhan nyo ang ating video mga lods, pa-like naman, subscribe at share. At see you sa susunod na mga video mga lods. Bye-bye! Thank you for watching. If you like the video, please consider to like, share, and subscribe for more videos like this. Thank you. Sayonara.